This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Sa pinuntahan kong Shangri-La Dialogue, ito is Asia Security Summit, nakita po natin kung paano na batuhan ng maanghang na salita si Chuck Hagel, Prime Minister Abe at General Wang, yung Deputy Chief ng People's Liberation Army. At inaakusahan ngayon ng China na ang US at ang Japan ay pre-coordinated yung kanilang speech kasi talagang inatake ang China. Kung may kasigahan po tayo na all roads lead to Rome, sa Shangri-La Dialogue po, all roads lead to China. Lahat po ng sessions, plenary and concurrent sessions sa China po ang napag-uusapan dahil obvious na obvious po ang kakayahan na ngayon ng China, palakas po ng palakas, tinaas po niya ang defense budget niya ng 12.2% at ini-increase niya yung kanyang military and paramilitary activities hindi lamang sa South China Sea, pati na rin sa East China Sea. In fact, ngayong linggo na to, nag-warn yung Japan sa ginagawa ng China dahil nagkakaroon ngayon ng air flight ang China sa tinatawag na air zone ng Japan sa East China Sea at para sa Japan ay isang malaking provocation yan. Pero ang tingin naman ng China, bahagi ito ng kanyang Aerial Defense Identification Zone. At yung tinatawag na ADIZ, pinapangambahan nga ng maraming bansa sa buong mundo na ang ADIZ ay maideklara na rin sa South China Sea. Kung may predator tayo tinitingnan sa coconut industry, ang China po ay tinitingnan ng maraming bansa, lalong-lalo ng mga claimant state of South China Sea as a growing predator. Kung titingnan nyo, minamadali nung China ang kanyang mga facilities development sa South China Sea areas at patuloy na ini-improve niya yung kanilang existing facilities, lalo-lalo na ngayon dahil magtatag-ulan na. Kung nabalitang nakaraang buwan na nilabas ng Department of Foreign Affairs yung construction development sa Mabini Reef or West Johnson Reef, minamadali ngayon na tapusin ng China yan dahil magkakaroon ng typhoon season. Kung yung nakita nyo yung area doon na nire-reclaim niya yung mga buhangin para magkaroon ng tinatawag na artificial island, gusto na ng China na malagyan na ng parang pilapil para pag dumating yung bagyo itong susunod na linggo ay hindi ma-wash away yun, hindi matasayang lamang yung ginawa ng China. At hindi lamang ginagawa ng China yan sa Mabini Reef, ginagawa niya yan sa almost 9 occupied areas ng China. Matindi ang kanilang facilities development dahil minamadali niya at marami pong opinion kung bakit minamadali ng China yung kanyang ginagawa. At natutuwa tayo dahil ang attention ngayon ng China ay hindi sa Pilipinas, kundi sa Vietnam dahil sa oil rig. Pero wag po tayo maging kampante dyan dahil baka akala natin nakafocus ang attention ng China sa Vietnam pero hindi natin alam, hindi naman humihinto ang China sa kanyang military at paramilitary presence sa Kalayaan Island Group, lalong-lalo na sa Subi Reef. Kung titingnan niyo yung Subi Reef, napakalapit po yan sa Pag-asa Island. At ngayon, darating na naman yung pagkakataon na kailangan na lang natin ulit na mag-resupply mission. Sa Second Thomas Shoal, ano ang gagawin ngayon ng ating gobyerno? Panahon na, kasi mauubos na yung pagkain dinala natin doon. Bistado na tayo sa ginawa natin, nagpadala tayo ng maliit na before vessel, inawasan natin yung Chinese Coast Guard, at napasok tayo sa Second Thomas Shoal using some media personalities para ma-cover yung insidente. Eto ko'y na tayo dyan, so anong klaseng innovation ang gagawin natin para makalapit tayo ulit doon sa Second Thomas Shoal. Hindi po pwede ang paradrapping kasi nasisira ng 30% sa mga pagkain natin sa paradrapping. So, pagbaksak din, nagko-contaminate yung mga pagkain. So, nauubos din agad-agad. So, hindi siya wise. So, dapat mag-isip ng mga innovative ways para mapanatili natin yung ating pagpoprotekta sa ating facilities sa area na yon. So, Second Thomas yung Ayungin Show, naku po, may bago po nakuhang petrographic evidence, malapit na po bumaksak yun dahil nasa kalawang na po ng mundo. At tingin ko, yun lamang hinihintay ng China na mga lawang bumaksak at natural na maalis yan. Dahil kaya may plano po sana tayo na palakasin yung foundation ng Sierra Madre, DRP Sierra Madre, pero patuloy din ang pagmamatsyag ng China na ayaw niyang mapapayagan na magdala tayo ng air construction material sa area na yun. Siguro ito tolerate niya pa yung pagkain sa rotation mission, pero construction materials tingin ko ay hindi papayagan ng China. Lalo na ngayon, napakataas ng confidence ng China ngayon
Mataas ngayon ang kanyang economic growth. Patuloy ang ina-acquire niyang mga bagong naval assets at pinapalakas niya talaga ang kanyang naval capability. Kaya nga si Prime Minister Abe at si Chuck Hagel during the Shangri-La Dialogue, winarningan ang China na kung may mga balakid man siya sa South China Sea ay dapat naaayon to sa international law at dapat naaayon sa United Convention of the Law of the Sea. Pero may palusot ang China. Ang sabi ng China, hindi naman pipwede yan. Eh sabi niya, ang US, sinasabi mo mag-comply kami sa UNCLOS, hanggang ngayon hindi mo nilaratify yung UNCLOS. So ano ang moral tendency mo para sabihin na i-apply ang UNCLOS sa akin? Although ang Japan, niratify yung UNCLOS, sinasabi naman ng China sa Japan, bakit mo gagamitan ng UNCLOS sa akin yung aming claim sa South China Sea precedes UNCLOS? Kung bago pa man magka-UNCLOS, meron na kaming 9 line. Panahon pa ng 10th century ago, kontrolado na namin ang area na yan. Ang mga bansa sa Southeast Asia, nakipay tribute sa Chinese Emperor. So, dapat kilalanin ng buong mundo yung tinatawag niyang historic right. O, saka customary law. So, masalimuot po ito. So, ano ngayon ang options natin? Isa pong pesticide na ginagamit natin ay yung EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Although, hindi maliwanag kung ano ang plano talaga ng US, kasi napaka-ambiguous ang position ng US when it comes to the defense of the Philippines, kinlarify ni Chuck Hagel sa Shangri-La Dialogue na when it comes to Senkaku, Senkaku is part of the Mutual Defense Treaty of the US with Japan. Pero sa Pilipinas, ay hindi. Hindi po clarito, hindi po malinaw. Oo. So, napaka-ambiguous pa rin. Although, lagi nilang sinasabi, huwag kayong mag-alala, ide-depensa namin kayo, poprotektahan namin kayo. Pero yung kalinawan noon, ay hindi. So, we will judge the U.S. commitment not by his words, but by his actions in the future. So, pangalawang pesticide na ginagamit natin, yung international arbitration. Oo, pero napakahirap po ng international arbitration. Nagsubmit na po ng memo ang Permanent Court of Arbitration sa China na mag-submit ng kanyang rebuttal by December 15. Pero sabi ng China, we will ignore the process. It is not within the jurisdiction of the court to handle the case and we prepare the issue to be handled through direct negotiation. So, maliwanag po ang position ng China. So, pangatlong pesticide natin, yung early conclusion ng Code of Conduct. Kasi hindi mapigilan yung China sa kanyang pag-uugali. So, pag may Code of Conduct, magkakaroon tinatawag na regulation in order to implement what I call good manners and right conduct at sea. Pero magaling ang China, may mga delaying tactics niya. Ano ngayon ang mga options left sa atin? Kung mapapakinggan niyo po yung speech ng Chinese Ambassador noong June 9 during the celebration of Filipino-Chinese Friendship Day. Dati, Philippine-China Friendship Day din Ngayon, Filipino-Chinese Sinabi ng Ambassador that the South China Sea dispute is temporary between the Philippines and China. Ano po ang interpretation niyo dyan? Temporary yan dahil sa current administration, problema to. Pero sa susunod na administration, baka hindi na problema namin yan. So in the future, this South China Sea dispute will be settled by the two countries. So hindi po nagsasalita ang Chinese Ambassador sa kasalukuyang gobyerno. Nagsasalita siya sa susunod na administrasyon. At sinabi ng Chinese Ambassador, the Philippines and China will be friends again. Hindi po sa current administration, sa susunod po na administration. So magaling ang China. Yun po ay pinag-aralan ko ng gusto dahil tinatanong ako, mamaya po, ang makakausap ko po from Korean Embassy. Nung isang araw from Japanese Embassy at French Embassy, tinatanong nila sa akin, bro, ano na ba interpretation mo sa mga speech na yan? Sabi ko, sige, sasagutin ko yung unang tanong nyo na libre, pero yung pangalawang tanong nyo may bayad na. There's a conflicting information coming in from our government, especially sa PNP, wherein sinasabi na mahilang raw yung NPA, nag-surrender, etc. Pero out of the blue, ay mukhang merong ginawa yung foreign intelligence, inilik yung bentahan at delivery ng almost 1,000 na mga AK-47 sa NPA do sa Mindanao. So, which is which, no? Romel. At the same time, ay kitang-kita natin na kung di tayo papakailaman pa ng mga foreign governments dito, talagang walang mangyayari sa bansa natin at talagang pasok na pasok ang mga sindikato sa bayan natin. Can you comment?
tinitingnan po ng gobyerno natin at military yung strength ng NPA sa tinatawag po nating regular combatants nila. Na ngayon ay sinasabi nila na 4,000 na lang, which is the lowest compared to the all-time high of 25,000 regulars in 1986. Pero ang kabuuan po ng armed communist problem sa Pilipinas ay hindi lamang po dapat tinitingnan sa armed regular. Lumalakas po ang People's Militia ng armed communist movement. Ang kanila pong self-defense unit ay lumalakas po. Ang kanyang mass base ay lumalawak. Ang kanilang mobilizable force ay lumalaki. At kung tutusin po ang mobilizable force ng NPA, based po sa kanilang plenum na katatapos lang po, ay umaabot po ng more than 300,000 mobilizable force. Kaya po bumibili po sila ng armas dahil yung ibang mobilizable force nila walang armas. So, ang tinitingnan po natin yung regular. Pero sa pag-aaral po namin sa mga armed encounters ng military sa NPA at mga military activities ng NPA, karamihan po na sumasama sa mga activities ay nanggagaling po sa People's Militia at Self-Defense Unit. Kasi yung mga regulars nasa guerrilla front area, binabantayan yung kanilang guerrilla front. So tama ang AFP na 4,000 na lang yung regular, pero yung kabuang problema po ay wala po sa regular. Kaparis po yan ng problema sa Abu Sayyaf Group yung kidnap for ransom activities. Tinitingnan po natin yung problema ng Abu Sayyaf Group ng kidnap for ransom activities sa Abu Sayyaf Group. Pero po ang kidnap for ransom activities po sa Archipelagic Mindanao, lalo na sa Sulu at Tawi-Tawi, ay hindi lang po negosyo yan ng Abu Sayyaf Group. It has become a communal affair. It has become a communal enterprise. Yung mga affected communities po at villages ng Abu Sayyaf Group ay bahagi na po ng enterprise na yan. So, dapat titingnan po natin yung problema sa kabuuang konteksto. Ngayon, NPA, so pa iba pang armed groups. Ngayon, sinabi nila sa kay Mundos na si Kay Mundos ay naaresto June 11, Abu Sayyaf Group. Ako nagtataka po ako nahihilo na po ako sa pag-a-analyze kasi si Kay Mundos po inaresto noong June 11, pero yung kanyang kuya, si Borhan Mundos, nirelease. Nirelease si Borhan Mundos. Si Borhan Mundos po ay kilalang conduit ng Al-Qaeda at Jemaah Islamiyah sa Mindanao. Si Kay Mundos, tinuruan niya lang yan. Meron pang kapatid niya na at large din, si Gulam Mundos. So, at itong si Kay Mundos na to, nahuli na po yan at nakatakas. Ngayon, nahuli na naman. Pero yung kanyang kuya, na-release, posted on bail for technicality, nakapag-post siya ng bail ng 150,000. Ang pera na rin yun ay nanggaling din sa kidnap for ransom money. Naku, natutakot po ako kasi papalapit sa Metro Manila yung mga base nila. May mga hideout po sila sa Cubao area. Anyway. Marami ng area. Anyway, so ang tanong-katanong niya, bakit naririto sa Kay Mundos? Anong ginagawa niya? Anong plano niya? At bakit nasa Paranaque siya? Yun po ay inaalam pa rin at kasalukuyan po siyang interrogate. Ang problema ngayon nangangarap tayo ng kapayapaan sa Mindanao at ako po isa sa mga nangangarap ng kapayapaan sa Mindanao, lalo-lalo sa Central Mindanao, kung saan ay baluarte ng More Islamic Liberation Front. Sa pag-aaral po namin, ang epicenter po ngayon ng foreign terrorist operation ay Central Mindanao. From Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, nagsatikbuhan sila kasi kung matatandaan yun, di ba, nagkaroon ng airstrike, namatay si Doc Abu, namatay sa airstrike na yon. Nagalit sila doon sa aeron, sabi niya, pahama kayo, kayong mga foreign terrorists dito, mga Jemaah Islamiyah personalities, pahama kayo, you are magnetic threat, magsialis kayo. So, umalis sila, pumunta sila sa Central Mindanao. So, sa 6 na well-known foreign terrorist personalities, 5 po ay nasa Central Mindanao po ngayon. Nasa Central Mindanao. Kaya sabi ko nga, kung makikita nyo sa Facebook account ko, nag-post ako na si Basit Usman nakatakas sa isang military operation 2 days ago. Sabi ko, gusto natin ng kapayapaan sa Central Mindanao, pero bakit nandito yung mga foreign terrorist personalities at yung mga bombers na Central Mindanao? Ito pa, si Basit Usman, nung tumakas siya, kinadil siya ng uncle niya na associated sa 118 Base Command ng More Islamic Liberation Front. So, yung mga ganyang sitwasyon ay nagpapalabo at nagka-complicate ng armed situation sa Central Mindanao. Ngayon, nasaan na yung ating pesticide para masolve natin yung Mindanao conflict? Ay yung
Bangsamoro Basic Law. Kasi ang pinirmahan po natin kasunduan ay wala pong saysayan kung walang batas na ipapasa. Eh, nasaan na? Dapat may 22 pa ina-expect namin na nasabit niya sa Congress, pero hanggang wala pa. Nasabit niya sa opening ng Congress. Pero sa... na naman ha, mag-explain na naman ako. Eh, nagkaroon po pala ng dalawang versions ngayon, ang Bangsamoro Basic Law. Kasi yung ginawa ng transition na commission, eh hindi palatable sa panlasa ng Malacanang. Kaya ang Malacanang gumawa rin ng kanyang version. Ito po naririnig ko, pag kanya-kanyang version. Kami na rin dito sa Kongreso, gagawa na rin kami ng version namin. So, ang problema po nito, baka ma-water down yung mga prinsipyo negotiate ng 15 years. Eh, pag na-water down po yan, baka ma-display ang MILF. At kung mababasa nyo po ang editorial ngayon ng luwaran.com kung saan niya na yung official website ng MILF, nire-remind ng MILF na porket pumirma kami sa kasunduan na hindi nangangulugan na takot na ang aming pagkaka-revolutionaryo. Pinapaliwanag po ng MLF na patuloy pa rin po silang revolutionary group. Ngayon, ang tanong, sabi, may mga balakid kasi sa mga kasunduan, sa prosesong pangkapayapaan. Itong sagot ng MLF, kami ay pumirma ng kasunduan. Kung may balakid man sa pag-i-implement ng kasunduan, hindi namin call yun. Call yan ng gobyerno. Kaya dapat i-remove nyo lahat ng obstacle. Kasi kami magigna. Pangalawa, sinabi niya, ang agreement ay para i-address yung Mindanao question. Hindi yung Filipino question on constitutional issue. Doon sa isang pinuntahan kong komperensya, ay pinag-uusapan na magkakaroon ng tactical alliance ang MNLF at MILF. At by 2015 ay mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So dapat ay maging wary tayo rito dahil pati yung OIC ay ginagamit na rito sa ganitong klaseng galaw. Nag-usap sila ngayon. Kaya out of the blue, despite na may sakit na si Don Bisuari, na may lupus na si Bisuari nakatago doon sa siyate, hindi ginagalaw ng militaryo natin. And at the same time ay may pera na, binigyan ng pera. So, sino nagbigay ng pera? Yun, maraming mga factors to consider na dapat ay ma-realize ng ating gobyerno kung paano tayong nilalansi. At nakakalungkot dito ay nagpapalansi yung gobyerno dahil meron hawak yung mga foreign government sa kanila. Kaya look what's happened. Kaya dapat tayo mismo should be vigilant, makialam tayo, at para hindi tayo malubak dito dahil tayo mahahati ang Pilipinas sa napakaraming bansa. Mula lamang, ay kung di tayo mag-iingat, pati Luzon ay mapupunta sa China in the process. Okay? South China Sea. Ang sinabi ni Professor, yung China look forward, long term ang thinking nila. Strategic. Sa Pilipinas, klaro, kung ano ang short term tayo, basta nakikipag-away tayo. Walang vision. Ngayon, walang vision. Nanood ako ng Chinese Central Television. Dialogue nila, ang Cordon reminded his guests. Yung sinabi ni Deng Xiaoping. Deng Xiaoping said that the problem in the South China Sea should be set aside for a while and that they should concentrate on joint exploration and exploitation of the resources of the South China Sea. Agreement between the Philippines, China, and Vietnam or a joint exploration of Rimbang. Sa area natin, sa may Rimbang, yung 25 specialty. Hindi daw natuloy yun. Natuloy pero hindi natapos. Hindi natapos. Yung ating exploration sa Pilipinas for oil and gas, the only successful exploration is this Malampaya. Alam mo, sikat na itong money. Pero 10% lang nakukuha natin. Wala pa kang 10% eh. Ang problema, bali 4% lang. Samantala, all the other oil-producing, countries, wala na ngayon yung resource owner, tayo resource owner. Wala na yung less than 50%. Yung mga resource owners, more than 50% ang kanilang share. Yung Exxon, Shell,
dyan. Para magkaroon tayo ng malawakang pag-unawa sa issue na yan. Una, bakit hindi tayo makating long term o panay laging short term? Nasa nature po ng ating presidential system. Every 6 years lang po yan. Hindi po pwedeng commit ng gobyerno ang kanyang programa sa susunod na gobyerno, 6 years yan. Lalo na, kada gobyerno natin, gusto ng sarili nilang legacy. Kaya every presidential term, nagre-reinvent ng bill. Yung gate development po na sinasabi nila, yun, nagsimula yun po yan sa panahon ni President Arroyo. Golden age nga po yan ng Philippines-China relations. Kaso, may domestic issue po sa atin. So, makikita po natin na domestic issue can affect foreign policy. May domestic issue dahil kinasuhan si Arroyo dahil hindi mo pwedeng i-open yan. Territory natin yan. Because territory is non-negotiable. Bakit mo ninegotiate yan? At bakit inalaw mo lang yung territory natin, hindi yung territory ng Vietnam saka China? So, dapat may phase 2 pa po yan. Pero hindi na tinuloy yung phase 2 because of constitutional issue and court ruling na rendering that kind of agreement as unconstitutional. Dahil hindi po natuloy po yan. Pero yung konsepto po ng joint development, patuloy pa rin yung pinag-usapan at lagi nga, may lalabas akong review, published by Routledge sa New York on joint development. Kasi ang sinabi ko, joint development is a way ahead in the South China Sea, pero dapat po muna natin i-settle yung mga domestic issues po natin. Si Manny Pangilinan ay nakikipag-negotiate na sa mga Chinese. May mga agreement na sila, may mga understanding na sila, pero hindi pa nai-elevate yung understanding sa level ng gobyerno. Kasi pag nag-render yung gobyerno, papunta na naman sa constitution. Laglag ng gobyerno ka mo. 60-40. Ayaw pumayag ng China sa ganyang klase, ayaw din niya pumaloob sa constitution natin. Parang MILF niyan, ayaw pumaloob sa constitution. So, kasi tayo, meron tayong pangahawak sa constitution at yan yung naging obstacle. Yung joint development po, sa tingin ko, napakaganda po yan sa set aside. Yan po ang ginagawa ng China at ng Brunei. 2 oil blocks dinedevelop. Yan. Kaya tahimik. Yung sa China and Malaysia, may mga understanding na rin po sila dyan. Gusto rin ng China at Vietnam magkaroon ng understanding, pero kapalit ang Vietnam, matigas din ang paninindigan. Ayaw ni Uncle Sam. So, marami po mga issues. Pero ano ba, napapanahon na ba, napalitan natin yung presidential system? Naku, tsa-tsa ang kailangan dyan. Pag nag-tsa-tsa tayo, you will open the can of worms. Dahil tama yung sasabi niya, yung KMBP, meron ng maliwanag na agreement with CNOOC. Yung Forum Energy, yan ang cover. Pero actually, yung Felix Energy ni Manny, yun na nakapirma. Ang inintay lamang pirma ng presidente ng Pilipinas. Pero hindi magagawa ng ating presidente dahil nga sa pressure ng West. Kaya pagka ginawa yun ng presidente natin, goodbye, Noy. Si Ramos ang presidente. Noong 1998, pumunta sila si GDB sa Alexandria, Egypt para i-comment yung World Constitution and Parliament Association. Yung binanggit mo magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi ba ito yung prelude na ito para wala ng election sa 2016 na maging parliament government na tayo? Ako na sasagot noong una, walang election ng 2016. Matagal na pong attempt yan ng mga grupo nila FDR at mga iba pang person na mag-shift tayo from presidential system to parliamentary system. Ako, pumapayag din po ako na magkaroon po tayo ng shift from presidential to parliamentary. Tingin nyo po, ang 6 years po, napakahabang panahon po yan sa inutil na presidente. Pero napakaikli para sa napakagaling. Tapos sa presidential system, nakukonfuse tayo sa head of state sa head of government. Pag inutil yung head of government, natadadama yung head of state. Kaya magkaiba po ang head of state sa head of government. Pero sa parliamentary system, hiwalay po yung dalawa na yon. At kung ang isang gobyerno ay hindi performer, pwede mo pong palitan yan through vote of no confidence. Clarify the role of the PCA as cooperation. You say that it was a toxic thing. But don't you think that it complicates our relationship with China? Because of the US pivot. Whatever you say, if you were Chinese, you would say that this is a dirty box. Because there is a pivot of the Americans that is supposed to contain the rise of China. The enhanced cooperation agreement would dismantle or the progress of negotiations between China and the Philippines. Understand
how nations play, you know. We can use ESCA to increase our leverage in talking with China. Remember, Singapore's also hosting some American troops, but they're using that as a leverage to deal with China and getting good deals with China. Ito nga, I always say this in my writings and in my speeches, that rather torn between two lovers, you have to get the best of both worlds. We can use our alliance with the United States to leverage with China. Look at Thailand. Thailand is a formal treaty ally of the United States. Thailand is getting more from China than the United States. But Thailand is not releasing the treaty alliance because treaty alliance is effective in leveraging with China. Nagagawa yan ng Thailand, Singapore, Malaysia because there's only one mafia boss there. Not like here, ang daming boss ni Noy Noy. Kaya look what happened to us. Trash in, trash out. Yan po talaga ang tunay na dalawang kulay ng mundo nating ginagalawan. Isang liwanag at ang isa ay dilim. Pero dapat ang alamin natin ngayon kung paano tayo titindig sa pagitan ng dilim at liwanag ng ating buhay. Kaya po yung mga problemang inyong napanood, yan po ay ating bibigyan din ng kalutasan sa ganang amin sa tindig katao. Okay, yung una pong problema sa cocoa industry natin, kami po ay magbibigay din po ng payo dahil ang tema at bukasiyan ng aming samahan tindig, kami po ay laging naniniwala na ibalik natin ang ating tiwala sa kalikasan. Kaya nandiyan po napakamaraming puno po tayong makikita sa paligid na eucalyptus at kalyos. Yan pong dalawang yan ang pinakaimportanting sangkap para masolusyonan yung predators ay yung salot sa ating cocoa industry. Okay, yung coconut industry natin. So kung paano po ang gagawin nyo sa eucalyptus at kalyos, yan po ay makipag-ugnayan po kayo sa amin bilang kami ay inyong kapartner, no? Kasamahan o kasama para sa paglutas ng problemang yan at amin pong ipakikita yan sa gawa, hindi lang po sa salita. Ganon din po naman sa ating pinag-usapan doon sa problema natin tungkol sa China. Talagang mahirap pong ipagkatiwala ang pagtatanggol sa ating bansa na sa mga ibang bansa. Talagang hindi po natin dapat ipagkatiwala ng diretso. Oo, parang bonus lang po yun kung ipagtatanggol tayo ng taga-ibang bansa, lalo na ng Amerika. Pero sa ganang atin, huwag po tayong makalimot na meron pa rin pong tao na umuugnay ng direkta sa kalikasan. Dapat yan nga po ang alamin natin kung paano tayo makipag-ugnayan sa kalikasan. Sapagkat ang kalikasan po, yan, ang tinatawag na Neptuno Encanto de Dios, siya po ang espiritual na nangangalaga ng ating kabundukan at pwede po silang makialam doon sa ating mga ginagampan ng problema dito na gawa ng tao. Kaya kung sila ho ay mga engkanto de Diyos na nangangalaga sa kalikasan, sa kabundukan, pwede po tayong makipag-ugnayan sa kanila. Marami na po tayong taong nakakakilala ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Pwede po magkaisa din po tayo kung paano tayo makikipag-ugnayan sa kalikasan dahil kailangan po natin malaman at makausap sila para sa pagtatanggol sa ating mga isla. Ganon din po naman sa ating paksa nung nakaraan, sa paksa sa buwan ng Hunyo, tayo po ay tumutukoy sa mga paglilikha ng lahat ng material, lalong-lalo na ang tao na pinakamataas na uri na kanilang nilikha ayon sa kanilang wangis. So, assignment ko po nung nakaraang linggo kung ano-ano yung pagkakasunod-sunod ng creation ng lahat ng material at ito po ang figura na aking ipinakita nung nakaraan. So, 8 na cycle po yan na kanilang ginawa sa kanilang paglilikha, yung dalawang anghel na magkaagapay. So, mula sa national magnet, sa unang ikot, lumikha sila ng tubig. Sa pangalawang ikot, bato, nalikha ang bato. Pangatlong ikot, mineral. Pang-apat, ang isda. Pang-lima, ang buhangin at lupa, no? So, nasa ibabaw na po sila ng lupa noon. So, yung una, mga sa ilalim ng dagat. And then, lupa at buhangin. And then, pang-anim, yan yung mga halaman, no? At saka yung mga hayop ang pang-pito. At pang-walo, kasi 8 ikot nga po yan, ang tinatawag na taong nilikha ayon sa kanilang wangis. Ayan ho. So ito ho yung ating mundo kapag atin hong hinati ng biniak. Yan ho ang parang pinaka-description kung paano ho siya isasalarawan. Yun yung core. And then yung pangsyam, syempre yun na po yung pagbibigay ng buhay. Kung paano po ang lahat ng yan, tumawag lang po kayo at magtanong sa pamamagitan po ng email address at telephone number na aking ibinigay sa inyo.
Okay, so muli, ako po ang nagsasabi at namamanhik, ipinamamanhik ko po sa inyo na lagi po nating ibabalik ang tiwala sa kalikasan. Ang mga kaguluhan, ang mga problemang ito na ating napapanood sa ating TV, sa ating kapaligiran, ay likha lang po yan ng mga tao. Pero higit sa lahat, ang nagbigay ng buhay sa atin ay siyang kayang-kaya po tayong ipagtanggol. Kaya matuto po tayong magkaisa, at kapag nagkaisa po tayo bilang mga tao, dun po papasok ang bendisyon ng dakilang Espiritong Banal. Kaya po, ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang nagsasabi sa inyo na maraming salamat sa isang oras na pakikinig nyo at pakikiisa sa pakikialam tungkol sa ating mga kaganapan sa mundong ito. At nagpapasalamat din po ako sa aking mga produkto, lalo na sa Elmos at saka sa Ultra Pure Water Purifier, na dahilan kung bakit tayo patuloy na gumagalaw-galaw. At higit sa lahat, kay Madam Fe Nicodemos na nagbigay ng daan para makaugnayan namin kayo, mga kakampi ko at katindig, sa programang itong Tindig by Eta Mar Robles. Kaya muli, hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes. Kaya hanggang sa muli. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat-kat, sumisibat, nawawala. Galaw-gaw, kay likot-likot tingnan, maliksi